Na-drain na natin yung langis. Most of the time, pag-change oil natin, simple lang naman yung pag-a-adjust. Good morning mga paps! Happy Sunday, family day sa atin. Ngayong araw, tayo ay mag-PPMS or Preventive Maintenance kay Ash at dito sa motor na ginagamit natin sa probinsya. Dapat bilang isang driver o rider ay may alam tayo kahit papano sa pag-PMS ng ating ginagamit na sasakyan. Mapa 4 wheels man yan, 2 wheels or 3 wheels, para at least hindi tayo makagastos na dadalhin pa natin sa kasa or sa shop. Mas makakatipid tayo na tayo lang yung gagawa kung kaya naman nating gawin. Lalo na tulad ng ganito, tricycle at saka ng motorcycle ay hindi naman ganun kahirap yung pagme-maintenance sa kanya. Tulad nito, pag-a-adjust ng kadena, pag-check ng preno, at pag-change oil. Yan lang naman ang kadalasan na i-check natin pagka ganito sa mga motor na dekadena. Kasi dati ang gamit natin ay scooter hindi tayo yung nag-BPMS sa kanya. Kasi kailangan ng special tools sa kami, CVT cleaning, yung mga ganon. Hindi katulad sa dekadena, talagang yung maintenance niya is madali lang. Most of the time, pag-change oil natin kay Ash ay every 1 month or every 1,500 kilometers. Ngayon niya ay inabot na siya ng 2,000 kilometers dahil nga araw-araw natin siyang ginagamit sa pagjo-joyride at twice a month tayo nakakauwi sa probinsya. Kaya ngayon lang natin siya naasikaso dahil medyo mga busy din yung mga nakaraang linggo at araw. Simple lang naman yung pag-a-adjust sa kadena, luwagan mo lang yung sa ehe, tapos meron namang guide. Yung pinaka-adjuster niya, pipihitan mo lang ng konti. Meron siyang guide kasi talagang konti lang ang kailangan na pihit mo dahil pagka nasobrahan naman, sobrang higpit, hindi rin maganda. Kailangan may play pa rin yung kadena pag hinigpitan mo. Importante yun na may play pa rin. Kasi pag walang play, sobrang higpit, delikado, mapuputulan ka naman ng kadena. Dito nga ay na-drain na natin yung langis ni Ash at napatiktik na rin natin. At nalinisan na rin natin yung kanyang oil filter. At ito, ibabalik na nga din natin yung kanyang drain plug bolt. At ang gagamitin niya pa nating langis dito ay Motul na 10W40. Pagkatapos natin i-change oil itong si Ash ay i-check naman natin ngayon yung taillight ng ating motor na ginagamit dito sa probinsya. Dahil nagka-problema yung wirings niya, walang ilaw. Mahirap magbiyahe ng walang taillight pagkagabi. Medyo mahirap pang tanggalin yung taillight housing niya dahil sa loob yung tornilyo, talagang dudukutin mo. Nung kasi siya nagka-problema sa valve holder, kaya kailangan natin tanggalin para maayos yung wirings. 20 minuto nga ang lumipas bago ko napagana itong ilaw ng motor. Ang napagana ko lang ay yung taillight dahil yung brake light niya ay talagang ayaw nang gumana dahil nga nagluloko na itong valve holder. At plano ko na rin na bilan itong taillight housing. Orderan ko na lang sa online. At ito nga pala mga paps, ang importante, dapat meron tayong baong mga tools pagka tayo bumabiyahe. Para if ever masiraan man, wag naman sana, ay meron tayong magagamit. Kung nakarating ka sa punto ng video na to ay maraming salamat sa panonood. Ride safe always mga paps and God bless.